Okay, sige po, manalangin muna tayo sa umagang ito. Ama, sa umagang ito ay nagpapasalamat kami sa pagpapala na sumamba sa lugar nito kasama ang bawat isa. Salamat na pagpapalain mo na naman kami sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong mga salita. Sa umagang ito ay huwag mo ngayaan na kami ay madistract ng anumang mga alalahanin sa buhay. At tulungan mo kami na makapag-focus sa iyong mga salita. Linisin mo po ang aming puso sa pamamagitan ng iyong salita. Banal na Espiritu, tulungan mo kami na maunawaan ang mensahe mo ngayong umaga. At tulungan mo po kami na maisapamuhay namin ang iyong mga salita na maririnig ngayong umaga. Nang sa gayon po, ikaw ay malugod at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So purihin ang Panginoon sa pagsama ng bawat isa sa pagtitipon ngayong umaga. And it is a blessing na magkasama-sama po tayo sa muli at purihin ang Diyos sa tumupo sa paanan niya upang pakinggan ang kanyang mensahe ngayong umaga. This morning ay panibagong aklat na naman ang titingnan natin at tayo ay dadako dito nga po sa aklat ni Esther. Ito po ay nasa lumang tipan pagkatapos ng Nehemias at bago ang Job. So pagbalik natin uli sa New Testament ay maaaring dumako na naman tayo sa ikalawang Korinto. So alternate lang po ang ginagawa natin sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, ang aklat na tinitingnan natin upang magkaroon tayo ng parehong sides, balance, na magkaroon tayo na matututunan lesson sa bawat side between sa New Testament and Old Testament. So, hindi masyadong itinuturo ang book na ito. Kadalasan itinuturo ito, maririnig ninyo sa mga women's Bible study because may ilang mga dahilan kung bakit hindi masyadong itinuturo ang book na ito. Una is, ang aklat ni Esther ay ang tanging Old Testament book na ang buong salaysay ay naganap sa Persia. Sa pangdahilan ay walang quotes sa New Testament na mula sa mga apostle o mula kay Jesus na kinotes mula sa Esther. Ang aklat na Esther ay ang tanging Old Testament book na hindi kasama sa natagpuan sa mga na-recover sa Dead Sea Scrolls sa Qumran. Ang pagtuklas na ito ay ginawa noong 1947 na kung saan natagpuan ang isang buong kopya ng section ng bawat aklat ng Old Testament maliban sa Esther. And nilalaman ng aklat ni Esther ang record ng pinagmulan ng pista ng Purim, isa sa dalawang pista na pinagdiriwang ng mga Hudyo na hindi matatagpuan sa Mosaic Law, at ang isa ay ang Hanukkah. Interesting po na ang aklat na ito ay walang binanggit tungkol sa Diyos. Kaya ito yung isa sa dahilan na hindi masyadong itinuturo ang aklat na ito. Ngunit makikita natin ang makapangyarihang kamay sa lahat ng mga naganap sa history dito. Bagamat hindi nabanggit ang Diyos sa aklat nito, maunawaan natin sa pag-aral natin through the book of Esther na ang kamay ng Diyos ay nandito, ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito. And we know na walang nangyayari sa buhay na hindi pinapahintulot ng Diyos. So, dito makikita natin si Esther na isang orphan ay ililift up ni God sa posisyon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos upang makatulong na mailigtas at mapangalagaan ang lahi ng mga Hudyo. Kasi may isang tao, si Haman, nagplano na lipulin ang lahat ng mga Hudyo. So based sa ilan sa mga nabanggit ko ngayong umaga ng mga arguments sa aklat ng Esther, so the question now is, bakit we will spend time para pag-aralan ng particular na book na ito? Well, dahil po isinama ang aklat na ito sa canon. Ang concern ng Hippo noong AD 393 at ang concern ng Carthage noong 397 ay parehong isinama si Esther sa canon. Ang concern ng Hippo, ito yung mga scholars, mga religious leaders na nagde-decide kung anong aklat ang dapat isasama sa Bible. Kasi nga lang po sa Council of Hippo, naisama rin nila yung mga apocryphal books like Judith, Tobit,
Di ba alam ninyo yun, yung mga apocryphal books, kasi meron tayo niyan dati na klase ng Bible, Maccabees. So, yan yung tinatawag na apocryphal book. So, rinatify ng Carthage Council noong 397, and hindi po isinama na ang apocryphal book dahil hindi po inspired itong mga books. Ito ay mga kwento lamang. So, sa pag-ratify ng Council ng Carthage, isinama ang Book of Esther. And in fact, sa Septuagint or Greek translation, nandiyan po ang Book of Esther. Sa Hebrew Bible o sa tinatawag na Tanaka or Jewish Bible, nandiyan po ang Esther. Kaso hindi parehas ng Bible sa Christian Bible na ang Esther ay kasunod ng Nehemiah o Nehemias. Ang Esther po sa Tanaka, Tanak sa Hebrew Bible ay kasunod ng Ecclesiastes. Dahil ito po ay isa sa writing na binabasa during sa pista ng Purim. Tinatawag itong Ketubim, isa sa mga writing Ketubim na kung saan ito'y binabasa pag nagpipista po sila ng Purim. So, isa sa mga dahilan rin ay mga nabanggit na mga characters dito sa Book of Esther, mga lugar at mga tools, mga instrument, mga gamit ay mayroong mga archaeological proofs. May mga nahukay at na-discover na ang binanggit dito ay mayroong mga patunay archaeological proofs. And ang pinakahigit sa lahat kung bakit pag-aaralan natin ito, dahil preserve ni God ang scroll na ito, ang aklat na ito. And in fact, alam nyo, sa natuklasan sa Dead Sea Scrolls sa kuweba, ang iba doon ay malabo kasi sa katagalan na yung mga scroll, malabo na, hindi na mabasa kasi old na siya, masyadong old na siya. So, hindi malayo na isa sa mga scroll sa Dead Sea Scroll ay nandito din ang Esther. So, hindi ibig sabihin na sinabi ng Qumran community na wala ang Esther ay wala ang Esther dahil may ilang mga scroll na tagpuan din, kaso nga lang malabo na dahil sa ito'y very old na talaga na mga scroll, may mga fragments na talagang mahirap nang makita. And another reason na sinasabi kung bakit hindi in-include ng Qumran community, ito yung mga Jewish, ito yung mga scholars nga ng mga scrolls, ay dahil ang character dito ay babae. At ang babae ay hindi kung ang hero dito sa kwentong ito ay babae, we know sa karamihan sa Jewish community ay hindi ina-exalt ang mga babae. Okay? Hindi ina-exalt. At against din ito sa law nila, kaya ito yung posibleng paliwanag against sa law nila kasi itong babae na si Esther ay nag-asawa ng isang pagano. Okay? Ang hari ng Persia and against sa kanilang law. Kaya possible na reason kung bakit hindi na-include siya sa Qumran community, ang Book of Esther. Okay? Dahil siya ay babae at pangalawa ay nag-asawa siya ng isang pagan. Pero again, preserve ni God ito, and I believe may tuturo sa atin si God mula sa book na ito as the Holy Spirit guides us. And according sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Well, ang time frame ng kaganapan ng kasaysayan nito ay sa pagitan ng mga aklat ng Ezra at Nehemias o Nehemiah sa kalagitnaan ng ikalimang siglo na BC. Si Esther ang stepmother ni Artaxerxes. If you remember sa pag-aaral natin sa Nehemias, stepmother ni Artaxerxes na ang hari sa time ni Nehemiah, siya ay anak ni Queen Vashti. Si Esther ay isang Hudyo na naging reyna ng Persia. Maaaring dumating si Esther sa eksenas ng 30 years after na naitayo ang templo sa Jerusalem at mga 30 years bago muling itayo ang wall ng
Jerusalem. In this book, malalaman natin kung paano nagsimula ang Feast ng Purim ng mga Hebreo or Israel. So, just historical background, milyong-milyong mga Hudyo ang naging bihag ng 70 taon sa imperyo ng Babylonia at Persia, and God allowed na sila makabalik sa Jerusalem under sa leadership ni Zerubbabel, Ezra at Nehemiah to build again the walls and first the temple and then later ang walls ng Jerusalem. Gayun pa man, may mga 50,000 katao lamang ang bumalik sa Jerusalem. Okay? 50,000 lamang ang bumalik sa Jerusalem. So, ito ay isang maliit na bilang lamang ng mga tao na sumunod sa Panginoon at humakbang na may pananampalataya at lumipat sa Jerusalem. And it is sad na ang iba ay nakontento na, nasiyahan na sila na mag-stay sa Babylonia at sa Persia. Because we know na una ay ang Babylonia and then after, sumunod na imperyo ay ang Persia. So, ang lupain na kung saan sila binihag. Nakita natin, isa sa mga nakarang pag-aaral natin sa aklat ng Nehemiah, nakita natin ito ang pag-uwi ni Nehemiah at ang mga libu-libong mga Hudyo sa Jerusalem. And dito sa aklat ni Esther, makikita natin na may mga Hudyo na naging comfortable na sa Persia, na manirahan sa Persia. Now, ang team, it's about sa pagliligtas o pangangalaga ng Diyos sa mga, o pag-iingat ng Diyos sa mga Hudyo. The book of Esther, it's about sa napakahalagang pangyayari sa history ng pagliligtas ng Diyos sa mga Hebreo mula sa pagkalipol. Ang ulilang babae na Hebreo na nagngangalang Esther na pinalaki ng kanyang nakakatandang pinsan ay gumanap ng mahalagang papel sa plano ng Diyos para hindi malipol ang mga Hebreo. Ang aklat na ito ay tungkol sa persecution sa mga Hebreo or Hudyo aside sa book of Exodus. It is also about sa persecution sa mga tao ng Diyos. So, kung ang bansang Hebreo po, you must understand, kung ang bansang Hebreo ay totally na annihilate, nalipol, na siyang plano ni Haman, na mababasa natin sa mga susunod na mga pag-aaral natin, pag 500 years bago dumating si Kristo sa mundo, what will happen? There will be big changes about sa tadhana ng sangkatauhan. Perhaps wala sanang nation ng Hebreo, walang Mesiyas, perhaps walang hope para sa sangkatauhan, at perhaps wala sana tayo rito ngayon. Ang isa pang mahalagang punto sa aklat ni Esther ay kahit na may mga Hebreong lumayo sa kanya, sa Diyos, at nag-compromise sa kanilang pananampalataya, ngunit ang Diyos ay nanatiling tapat pa rin sa kanila at sa kanyang mga pangako sa kanila. Now, ang aklat ni Esther ay isa sa mga historical books. Ang isa pa ay ang aklat ni Ruth. Ang dalawang aklat lamang na ipinangalan sa mga babae. Ang ibig sabihin ng Esther ay star, bituin, and alam po natin na ang bituin ay nagniningning sa gabi. Palaging nagniningning ng maliwanag kapag madilim. At ganito rin ang buhay ni Esther na ginamit ni God upang hindi malipol ang mga Hebreo. Now, the author ng aklat na ito ay unknown, but may ilang mga nagsasuggest na posibleng si Mordecai, nakakatandang pinsan ni Esther, ang author nito. Now, dito sa unang kapitulo ay makikita natin ang 7 ugat ng pinagmulan ng maling pagpapasya ni Xerxes or Ahasuerus sa English translation. It's the same, Ahasuerus or Xerxes. At ito po ay mga babala at paalala sa atin na hindi ito dapat na maging ugat ng ating mga pagpapasya sa buhay. Now, ang una ay ang pride, pagmamalaki. Verses 1 to 4. Sundan niyo po ko habang binabasa ko. Ng panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang sa Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Pinagparangalan niya sa mga ito
ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. So now, ito pong taong ito, itong hari ng Persia, sa English translation ay Ahasuerus, ang hari ng Persia. Ang kanyang pangalan sa Greek ay binanggit dito sa Tagalog translation na Xerxes. Sa study natin, I will call him sa Greek na pangalan, Xerxes. Ngunit isa lang ang Ahasuerus at Xerxes. Isa lang na tao. Ang kanyang ama ay si Darius the First at ang kanyang lolo ay si Cyrus the Great. Cyrus the Great. So galing siya sa prominent na family at sinasabi ng kasaysayan na si Xerxes ay isang mapagmataas na tao at madaling magalit. Pinamunuan ni Xerxes ang imperyo ng Persia mula 486 hanggang 465 BC. Ang imperyo ng Persia ay isang malaking imperyo, as we notice dito sa binasa natin. Ito yung umabot mula sa India, sa silangan hanggang sa Asia Minor, hanggang sa Greece, sa kanluran, at kasama nito ang Egypt at ilan sa baybayin ng Africa sa timog. So mula India hanggang sa Ethiopia. Ang Shushan naman ang tirahan ng hari. Ayon sa history, ang ama ni Xerxes ay namatay sa kamay ng mga Greece. It is believed na sa time na ito ay nagpaplano si Xerxes ng pag-atake sa Greece upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at magkaroon ng kapangyarihan sa mas marami pang territory. Now, dito sa binasa natin, nagpa-party ng bongga si Xerxes. Ang mga tao makapangyarihan at maimpluwensyang mga tao ay naimbitahan sa piging na ito or party or pagdiriwan. Gayun din ang mga servants. Maring inimbitahan ni Xerxes ang mga taong ito para magtulungan sa pagsalakay sa Greece. Nabasa natin na pinakita ni Xerxes sa mga bisita ang kanyang mga kayamanan, ng kanyang kaharian at ang kanyang kadakilaan. And how many days ginawa niya ito? For 180 days. How many months is that? 6 na buwan. So nagkaroon siya ng isang bongga o malaking piging. Alam natin na sa pagpapakita ni Xerxes ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, ay gusto niyang magpabilib sa mga tao. Tingnan niyo ako, tingnan niyo kung anong mayroon ako. Siya po ay isang mayabang at arroganting hari nang ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, kadakilan at kayamanan. At ito ay tumagal pa ng 6 months. Now, ang pagmamataas o kayabangan ay isa po sa mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Basahin ko po sa inyo, Kawikaan 8:13, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. But despite of this, ginamit ng Diyos ang kanyang pagiging drunkenness, ang kanyang paglalasing, pagiging mataas, pag-uugali, para to give opportunity para kay Esther para maging queen ng Persia. Ginamit ng Diyos din ang opportunity na ito para magbigay ng daan kay Mordecai na nakakatandang pinsan ni Esther na magsiwalat ng isang plano ng gustong pagpatay kay Xerxes. According to the history, because sa pride ni Xerxes, binaba siya ng Diyos. And isn't it, yan ang sinabi ng Bible, sino mang nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang sino mang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. So, what happens according to history, sa mga secular, alam nyo dapat itong history when it comes sa imperyo ng Babylonia, imperyo ng Persia, imperyo ng Greece. Okay? So, sa pagitan ng mga 480 at 479 BC, sa panahon ng agwat sa teksto ng Esther, sa pagitan ng peace na ito ng ikatlong taon ng kanyang paghahari, at sa ikapitong taon ng kanyang paghahari, pinamunuan niya ang isang hukbo laban sa mga Grego sa Eurymedon, sa baybayin ng Pamphylia. Ang kanyang pagmamatas ang naging reason upang simula ng war laban sa mga Griego dahil hindi sila papasakop sa kanya. However, kulang si Xerxes ng hukbong pandagat at mga supply para sa digmaang ito. Kaya, ang kanyang pakikipagdigma ay nagtapos sa kabiguan dahil sa pagmamalaki, naglunsyad siya ng panibagong digma laban sa mga Grego. So, noong 470 BC,
Uh, you will not find it dito, di ba? You will find it sa secular history. Okay? Noong 470 BC, tinalo ng mga Greeks ang mga Persians sa Salamis, Cyprus. Naging sanhi ito ng pagkawala ng kontrol ng mga Persians sa kanilang kolonya sa Asia Minor. Ang isa sa mga pagkatalo na ito ay posibleng nag-udyok upang magkaroon ng pakikipagsagbuatan para patayin, ibagsak si Xerxes, which natuklasan ni Mordecai na mababasa natin, malalaman natin sa susunod na mga pag-aaral. If you read about Xerxes, if Xerxes read about sa aklat ng Daniel, kasi kahit ang Biblia nag-prophesy na ang kasunod na imperyo na papalit sa Persia ay ang Greece. Okay? Sa secular history, alam natin yan, ganyan, yan din ang malalaman natin. But the Bible already prophesied it na ang kasunod na maghahari, kasi ang una ay Babylonia, Persia, and then Grecia, and then Rome. Diba? Sa panahon ni Jesus, ang Rome na ang naghahari. So, malalaman ni Xerxes, kung nabasa niya ang aklat ng Daniel sa Daniel chapter 11:2. Sabi dito, ngayon sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Magkakaroon pa ng 3 hari ang Persia. Pagkatapos lilitaw naman ang ika-4 na hari na magiging mas mayaman kaysa sa kanilang lahat. Dahil sa kanyang kayamanan, siya ay magiging makapangyarihan at hahamunin niya ang kaharian ng Grecia, which is, ito'y tumutukoy na kay Alexander the Great. Okay? So, na kung saan naging dakilang mananakop siya. Okay? Kilala siyang dakilang mananakop. Noong 465 BC, isa pang sabuatan ang magresulta sa kanyang kamatayan na naging dahilan upang ang kanyang anak ni si Artaxerxes I, ang king sa time ni Nehemiah, ay maupo sa trono. So, ang mga kaganapan sa Ezra 7 hanggang sa katapusan ng Nehemiah ay naganap sa panahon ng kanyang paghahari. Ang mga tagumpay ng Griego laban kay Xerxes ay naging inspirasyon kay Alexander the Great na talunin ang buong Persia. Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 18, ang kapalaluay o mapagmataas, kayabangan, humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Kawikaan 29, versikulo 23, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan o kayabangan o pagiging mapagmataas. Ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. So, Xerxes was deceived ng kanyang pride. Niisip niya na kaya niyang talunin ng sinumang tao ng alinmang bansa. So, like Xerxes, kapag mayabang ka, pag mapagmataas ka, then you are deceived ng puso mo. Suriin po natin ang ating sarili. Sa bawat decision na ginagawa natin, where does it comes from? Anong ugat? Does it comes from your pride? Pagmamalaki? Anong dahilan kung bakit pinakita niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kayamanan? It comes sa kanyang pride. Pagiging mapagmataas. Let's check ourselves. Kung nagmamalaki po tayo, kung mayabang ka na, maaaring sa looks, the way sa looks, ay maaari tayong magyabang. Sa mga achievements, maaari tayong magyabang. And remember, kinamumuhian ng Diyos ang kayabangan at ang pagmamataas. Now, second na root ng maling pagpapasya ay ang pag-ibig sa mga material na mga bagay. Verse 5 to 6. Pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man. Ito ay ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kurtina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito ay nilubid na pinong lino at murado at nakasabit sa mga argolyang pilak, marmol ang mga haligis ng palasyo, iyari sa gintot pilak ang mga upuan, ang sahig ay mosaic na iyari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. So, after 180 days na feast, si Xerxes ay may isa na namang feast, piging para sa lahat ng Susan. At ang piging na ito ay inilipat sa hardin ng palasyo ng hari. May detalyadong dekorasyon sa location na ito. Ito yung may mga decoration na mamahalin, expensive. Magandang mga kurtina, ang pilar, ang mga haligi ay marmol, ginto at pilak na mga upuan,
Then, ang sahig ay mosaic na yari sa porpido, alabastro, nakar, at mamahaling bato. So, mamahalin ang mga gamit nito. Perhaps million-million. So, ito ay pinagmamalaki ni Xerxes. Tingnan nyo ang aking mga gamit, mamahalin. Pag-ibig, mahal, iniibig ni Xerxes ang mga material na mga bagay at pinagmamalaki niya ito. And like Xerxes, maraming mga tao rin ngayon nang umiibig sa mga material na mga bagay. 2 Timothy chapter 3 verse 2, and I believe we are in the last days. This is prophecy about sa mga huling araw. 2 Timothy chapter 3 verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa mga magulang, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. So, this is happening now, itong prophecy na ito. Be careful sa inyong mga sarili po na ibigin nyo ang material na mga bagay. Hindi naman po masama magnais ng mga material na bagay para sa mga pangangailangan natin. Ngunit ang masama po is to love that material things. And if you love material things, dito na lang palagi nakatuon ang ating puso imbis na sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may mga naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Saan po? Let's check ourselves. Saan po naroroon ang iyong puso ngayon? Sa mga material, sa mga bagay ba dito sa mundo? O naroroon sa mga walang hanggan na mga bagay? Now, isa pang root ng desisyon, maling pagpapasya ni Xerxes ay paghinubog, paglalasing. Verse 7, ang mga alak ay inihain sa mga kupitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas, alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin, binag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat pinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. So, they can have whatever they want na klase ng wine. Ang tanduay ay mumurahin lamang siguro sa kung ano natin sa panahon nito. So mga mamahaling wine na ito, you can mention whatever wine na mga mamahalin na ipinamamahagi sa puntong ito. Verse 9, samantala si Reyna Vashti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. So nakita po natin na maraming wine na nangyayari po dito. According to history, si Xerxes po ay kilala na lasenggo na tao. Sinabi ng isang mananalaysay na si Herodotus na gumawa siya ng maraming desisyon habang siya ay lasing. Alam natin po na hindi ito magandang time para magdesisyon sa sinumang tao. So ito ang pangalawang piging na binanggit dito sa chapter 1. Ang pangatlo po ay mayroon pang pangatlo na sinabi sa verse 9. Si Reyna Vashti ay nagkaroon ng isang piging rin para sa lahat ng mga asawa ng mga maharlika. Isang paglabag kasi sa kanilang time na magkahalo ang celebration sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan na pareho silang dumalo sa piging. So, again, nalasing si Xerxes at iniutos niya na ang kanyang magandang reyna ay iparada sa harap ng kanyang mga bisita tulad ng mga kayamanan ng ginto at pilak na mayroon siya. Of course, ang 7 araw na pag-inom ay talagang may dudulot ito ng hindi magandang kaganapan o foolish decision. Ang Biblia ay malinaw tungkol sa mga paraghubog, paglalasing, na ito ay isang kasalanan. Alam nyo, nawawalan ng tamang pagpapasya mga lasinggo. Sabi pa nga sa kasabihan, when wine enters, wisdom exit. Kadalasan, ang isang tao na lasing ay gagawa ng mga bagay under the influence of alcohol na hindi niya karaniwang ginagawa. Kaya napapansin nyo, ang isang tao kapag hindi lasing, hindi pala silita. Pero kapag nakainom, ay walang hiya. So sabi sa Kawikaan, chapter 20, verse 1, ang alak ay
magpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Kawikaan, chapter 31, verses 4 to 5. Ito yung payo ng ina ni Lemuel sa kanya. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan kapag lasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. So para sa mga parents, I believe none of us here ay uminom ng alcohol, but we know na from experience na hindi maganda sa isang magulang na nakikita ito ng kanilang mga anak, it's not a good example. Parehas lamang po ito ng paninigarilyo na utusan ng anak. Anak, bumili ka nga ng sigarilyo. Tapos bumili ng sigarilyo. Oh, bakit hindi mo pa sinisindihan? Pakisindi. Sindihan ng bata, kuyok liwat siya sa sigarilyo bago binigay sa kanyang magulang. So, I remember na naging interesting ito sa akin ng paninigarilyo ng young pa ako, and ang pinag-practicean ko ay ang tuyong dahon ng saging. Ito yung kunwari tabako ko. Linilikid, tapos sindihan, to practice uyop hanggang sa nagbinata, then actual na talaga na sigarilyo, totoong sigarilyo na ang aking ginagamit. So, is that a good example for parents sa mga anak? If you are in Christ na, that means hindi na sa iyo ang iyong buhay. It's not yours. At sa bawat maling desisyon po na ginagawa natin sa ating buhay, may mga masamang kahinatnan po ito. Personally, alam ko ito from personal experience dahil naranasan ko po ito. Sa una nang hindi pa ako na-born again, I know na ang pag-inom ng alak ay hindi masarap po sa akin. In fact, tumatanggi lang muna ako sa una. But then, dahil sa pakikisama sa mga barkada, dahil sa pag-udyok ng barkada at gusto mo magpabilib sa mga barkada, ay unti-unti naiinom, pipilitin na uminom hanggang sa nakasanayan, hanggang sa walang tubig na, walang halo-halo, diretso na tungga sa katagalan. And I know from beginning muna, lahat ng bisyo ay nagsisimula sa pagiging inosente, control muna, pakonti-konti. Wala pong lasinggo na nagising isang araw at nagsabi na ngayong araw ay magiging lasinggo ako. Okay? So nagsisimula sa maliit na compromise, patikim-tikim muna hanggang sa magaling na siya sa bagay na ito. At hindi po mabuti na tayo under influence ng alak. Under influence ang buhay natin ng alak. Well, puro foolishness ang magagawa natin sa ating buhay. And instead, sinabi ng Biblia, do not be drunk. Sa Efeso sabi, do not be drunk. Huwag kang maglasing. Kundi, mapuspos ka ng banal na espiritu. Imbis na ang alak ang mag-control sa iyo, paintulutan mo ang Diyos na siyang maghari sa iyong buhay. Okay? So, ang isa pa na ugat ng decision niya, maling pagpapasya, ang pagkamahalay o carnality, verses 10 to 11. Nang ikapitong araw na ng pagdiriwang, medyo lango na ang hari, ipinatawag niya sina Mehuman, Bizda, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar at Karkas, ang 7 yunukong nag-aasikaso sa kanya. Pinasundo niya si Rena Vashti. Pinasabi niyang isuot ng Rena ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng Rena ang mga sugo ng hari dahil dito lubhang nagalit ang hari. Sinasabi po ng isang historian na si Josephus, Jewish historian, sinabi niya, ang hari ay nagnais na ipakita siya sa mga lalaking nagdiriwang kasama niya na higit ang kagandahan ni Queen Vashti kaysa sa iba pang mga babae. So nagpadala siya ng ilan upang utusan na pumunta sa kanyang piging. Ngunit dahil sa mga batas ng mga Persyano na nagbabawal sa mga asawang makita ng mga dayuhan ay hindi pumunta siya, si Queen Vashti, hindi pumunta sa hari. Ay kahit na minsan lang ipadala ng hari ang mga eunuchs sa kanya, ngunit hindi siya pumayag, tumanggi siya na pumunta. Now, if you will be given this kind of invitation mula sa hari, mula sa king, imagine yourself,
Tapos minsan lang niyang utusan ang mga eunuch niya. Kaya ito lang yung pagkakataon na ipinadala niya ang kanyang eunuchs. And it will be a people thing na tumanggi sa invitation ng hari. Na sabi ng hari, show yourself sa amin na mga lasinggo. Sa aming mga lalaki na lasing na mga lalaki para isang public viewing. So, sa panahon nito, ang mga kababayan na hindi pwedeng tumanggi sa kanilang kultura, hindi pwedeng tumanggi sa kanilang mga asawa, lalo na sa king. Now, ito naman po ang interpretation. Possible din kung bakit tumanggi si Queen Vashti, possible na reason bakit tumanggi si Queen Vashti. Ito po ang interpretasyon ng mga Jewish scholars o ng Hebrew tradition. Ang sinabi sa verse 11, ang sinabi ni Xerxes, ang interpretasyon nila, sabi nila, dalhin ang reyna sa harap ng hari, nasuot lamang ang royal crown. Ang royal crown lamang ang susuot. Sinasabi nila na ang ibig sabihin na suotin ang royal crown lamang, ibig sabihin hubad siya, napupunta at corona lamang ang suot niya. So, this is just a speculation, but for a person na lasing, it is possible na because nakakagawang isang lasing ng mga foolishness na mga decision. So, this is possible reason why na tumanggi si Queen Vashti. In this culture, rin hindi proper sa isang babae na lumabas sa public na walang talukbong, walang bail, walang saplot. Si Xerxes at si Vashti ay hindi po mga believers, mga ungodly, mga pagan. Ngunit, we notice na si Queen Vashti ay tila naninindigan para sa kung ano ang tama sa moral. Si Reyna Vashti ay malayo sa pagiging isang banal na babae, ngunit meron pa rin po siyang sapat na karunungan upang tanggihan ang utos ng isang lasing na hari. Meron siyang respeto sa kanyang sarili. Mas pinili niya ito kaysa ang acceptance ng mga tao at ang popularity. Napakaraming mga kabataan ngayon ng mga babae na tinalikuran na ang modesty, pananamit ng maayos. Sumusunod sa uso ng mga pananamit ng mundo na kung minsan butas-butas pa ang damit, pants at shorts. Na minsan nakikita ng mga hindi dapat nakikita. I know that is uso ngayon sa mundo. Show yourself how sexy you are. But you're just giving opportunity. Ang iba na pag nasaan ka. Kaya girls, ayusin nyo ang pananamit. Dahil kung hindi, minsan, nauwi ito sa masamang kaganapan. Ang respeto ay maaaring mawala. At maaaring ito ay magdulot ng pagiging karnal na pamumuhay sa buhay mo at karnal sa pagnanais ng mga nakakakita sa iyo. Now, isa pang ugat ng maling pagpapasya, matinding galit. Experience yun na nakapag-desisyon kayo dahil galit na galit kayo. Verse 12, napuno si Xerxes ng galit dahil sa pagtanggi ni Queen Vashti, nasundin siya. Verse 12, ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari dahil dito lubhang nagalit ang hari. You know what? Nakakagawa tayo ng maling mga pagpapasya dahil rin sa self-centered na galit. Kapag ito ang naghari, then the mercy, realize that mercy and love ay nawawala din. Ang mangyayari po is we will be filled ng pag-vengeance, galit, puot, at even to the point na makagawa ng karahasan and betrayal. Well, we know na si Jesus ay nagalit. Nang nadatnan niya ang templo, di ba, sa gospel, nadatnan niya ang templo na ginagawa ng business, imbis na bahay dalanginan. But we know that this is a righteous anger. Matuwid na galit. Dahil galit siya sa kasalanan. Hindi siya parehas kay Xerxes na galit dahil hindi ginawa ang kasalanan. Si Xerxes, nagalit siya dahil hindi nasunod ang gusto niya kahit na mali ang pinapagawa niya. So, let's be careful na magpasya sa buhay natin na self-centered, simula sa self-centered na galit.
Dahil ang siguradong kahinatnan ay mali. Never sa desisyon na gagawin natin mula sa wrath, mula sa matinding galit. Magalit po tayo sa kasalanan at hindi po dahil sa hindi nasunod ang gusto natin. Ang pang-apat na maaring maling pagmula ng ating maling pagpapasya ay ang maling mga counselor, maling mga tao, maling mga tagapayo. Verse 13. Tuwing may pangyayaring tulad nito, pinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas at paghatol upang sangguniin. Ito'y sinas Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsina at Mimokan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persia at Media. Malapit sila sa hari. At mga pangunahin sa buong kaharian, tinanong ng hari ano ang dapat gawin kay Reyna Vashti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamagitan ng mga sugo. So, everything na naganap po sa isang public na paraan sa harap ng mga opisyal ng hari, sa pasya na kunin si Reyna at he was refused, ang kanyang mga eunuchs ay tinanggihan. And tila na ang hari po hindi nais na isipin ng mga tao na mahina siyang hari. Isipin na napahiya siya. Kaya tinanong niya ang kanyang mga pinuno, ang kanyang mga eunuko, kung anong gagawin kay Vashti. Ano ang sinasabi ng law dahil sumuway si Queen Vashti. So, umingi si Xerxes ng payo sa 7 pantas. Interesting, itong pantas na ito. Actually, hindi sila pantas. Hindi sila mga wise. Ang mga lalaking ito ay, malamang na ito yung mga astrologers na sumasangguni po sa mga bituin at gumagamit na some form of panghuhula gamit po ang mga bituin, mula sa bituin. Alam niyo po yun, di ba? Marami sa mga tao na they follow kung anong kapalaran nila sa pamagitan ng zodiac sign. Ano mo? Zodiac sign mo. Ako, zodiac sign ko, Taurus. Ako, monkey. So, binabase sa zodiac sign ang mga kapalaran at kumukonsulta sa mga taong ito sa pamagitan ng panghuhula gamit ang bituin at gamit ang mga baraha at gamit ang feng shui. Na imbis na kumonsulta sa salita ng Diyos, ay dito ibinabase nilang kapalaran nila. Maraming mga tao ngayon tinatanggihan ang salita ng Diyos para sa mga makamundong mga advices. Kapag hindi po tayo kumukonsulta sa salita ng Diyos, for sure, magiging mali po ang mga pagpapasya natin. Maaari tayong mahulog sa pagsang-ayon sa payo ng sanlibutan at mali ang mga pagpapasya natin sa buhay. Now, ang ika-6 na pagmula ng pagpapasya ay dahil sa pansariling interest lamang. Verse 16, sumagot si Memokan, si Reyna Vashti ay nagkasala hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo, Haring Xerxes. Ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Vashti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kung alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito'y hahantong sa maraming kalupitan. So this is exaggerated statement na binigay ni Memokan sa king. Sinabi niya na si Reyna Vashti ay nagkasala sa hari at sa lahat ng mga pinuno at sa lahat ng mga tao na nasasakupan ng hari. Basically, sinasabi niya po na dahil hindi dumating si Vashti sa piging, ang kaharian ay tiyak na mapapahamak. So, siya po ay nagsalita ng mga salita na nagbibigay ng matinding takot. Basically, yan ang ini-inject niya sa hari. Matinding takot. Sinabi niya sa hari na, sa verse 18, sabi niya, dahil dito tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito yaantong sa maraming kalupitan. Now, ang mga salita po natin ay may power. Mag-ingat po tayo. It's a reminder for us. Be careful sa mga salita na lumalabas po. Dahil may power po ang ating mga salita. Ito ang dahilan kung bakit kailangan po natin tanggalin yung mga mali at nakakatakot na mga salita. And hindi po i-accept ang mga ito as a truth.
Salot, maaari nating piliin na isipin o piliin ang naisipin ang mga salita ng katotohanan na mula lamang sa salita ng Diyos. Sa panahon na, especially sa panahon na nahihirapan tayo. Now, mga advisor po ni Xerxes ay they are worried about sa kanilang power sa kanilang mga wives, sa kanilang asawa. So, nagbigay po sila ng advice kay Xerxes para to protect their self-interest. Okay? So, yung mga advisor ni Xerxes or ang advisor ni Xerxes na si Memucan, naghahangad po siya na makakuha ng favor sa king sa pamagitan ng to justify yung maling ginawa ni King Xerxes na mula sa kanyang unreasonable na galit na nag-decide siya out of his drunkenness, kanyang paglalasing, and Memucan wants to protect the influence ng mga kalalakihang Persyano sa kanilang mga asawa, yung power nila, yung control nila sa kanilang mga asawa. So, wrong decision ang magagawa natin kung tutularan po natin ang pagpapasya na ginawa ni Xerxes at ng kanyang mga advisor na puro lang personal interest ang iniisip. Sabi po ng Biblia, Philippians chapter 2, verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Now, let's continue po sa verse 19. Balik po tayo sa Esther 1. Kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na may isasama sa mga kautusan ng Persia at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Vashti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakila man. Hindi nila maalis ang dignity, ang respect ni Vashti sa kanyang sarili. So they decided na to punish her sa pamagitan po ng pagkuha ng kanyang crown, ng kanyang posisyon as a queen. So, naisip nyo po, sobrang harsh naman nito. So, they use the power of the king para magbigay ng kautusan na tanggalin si Vashti sa position o sirain si Vashti and to control, magkaroon ng control ang lahat ng mga lalaki sa mga babae. And tingnan nyo kung ano ang naging tugon ni Xerxes sa harsh na payo nitong mga advisor niya. Verse 21, nagustuhan ng hari at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memucan, at ito nga ang ginawa ng hari. Pinadala niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Pinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. So, nagustuhan ni King Xerxes ang advice nito, so nagbigay siya ng utos. This chapter ends with his command na ipadala ang utos sa bawat lalawigan ayon sa kanilang wika na maunawaan nila na ang mga lalaki dapat na pinuno. Yes, the man should be the leader. So, but then, in contrast, when it comes sa sinasabi ng Biblia, yung sinasabi ng sanlibutan. Ngayon, it seems na, nais ko pong emphasize muna ito, bago tayo pumunta, when it comes sa pag-lead ng lalaki, na sinabi ng Biblia, now, it seems na si Queen Vashti ay buntis na mangyari ito. At si Esther sa bandang huli ay mawalan ng favor sa pagiging queen dahil si Artaxerxes nga po sa Nehemiah, ang anak ni Vashti, ang pumalit na hari sa kanyang ama na si Ahasuerus o si Xerxes. Okay? So, si Vashti ay babalik sa favor ng hari dahil ang kanyang anak ang papalit na maging hari pagkamatay ni Xerxes. Ngunit ginamit ni Xerxes ang payo ng kanyang mga tagapayo upang paalisin ang queen and utusan ng mga asawang babae sa lahat ng dako na sundin ang kanilang mga asawa. So, nadama ni Xerxes na mas mahalagang ma-justify ang kanyang galit na mula sa kanyang kalasingan kaysa sa dignity ng kanyang asawa. So, tinanggal niya siya at naglabas siya ng kanyang utos. Nang sinunod ni Haring Xerxes ang payo ni Memucan, pinakita niya ang kanyang sarili na hindi siya ang taong makatwiran kung magpasya at mali palaging magpasya.
May isang commentator na nagsabi na mali palagi siya, hindi makatwiran kasi may isang instances na yung pinagawa niyang bridge malapit sa dagat ay nasira ng dagat dahil nagkaroon ng storm. So ang ginawa niya, pinapatay niya ang mga nagtrabaho ng bridge. At ang isa pang foolish na pinagawa niya ay pinahagupit niya ang dagat at ikinadena niya ang dagat dahil sa nangyaring ito. So according to history talaga, hindi siya reasonable kung magdesisyon. Mali-mali kanyang pasya. So ang utos ni Xerxes ay kabaliktaran sa utos ng Biblia. Sa New Testament na when it comes sa husband, sinabi ni Jesus na mag-lead tulad niya na inuunang personal, ang interest ng iba kaysa sa kanyang sarili. Efeso, Kapitulo 5, versikulo 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So, let me conclude po. Ang mga maling decision po ay nagmumula sa maling focus. Ulitin ko po, ang mga maling pagpapasya ay nagmumula sa maling focus. Kung nakatuon po tayo sa ating sarili, sa mga material na mga bagay, katanyagan, kapangyarihan, kasiyahan, sariling kasiyahan, pag-ibig sa material na mga bagay, at sa sarili, sariling interes na nagdudulot po ng maling pagpapasya at pamumuhay at nauuwi sa bandang huli ng pagsisisi. Be careful po na ang mga ito maging ugat ng inyong mga pagpapasya sa buhay. Ito po ay mga kasalanan na pagsisisihan natin sa bandang huli kung ito po ang pagmula ng ating mga pagpapasya. Ano po yun? Ang pride, pag-ibig sa mga material na bagay, paglalasing, pagkamahalay o carnality, matinding galit, maling mga advisors, maling mga tagapayo, and lastly, palaging pansariling interest. Pansariling interest lamang. Amen? So, let's pray. Manalangin po tayo, Panginoon. Nagbigay ka ng babala sa amin na mag-ingat kami sa bawat pagpapasya na aming ginagawa. Na sa bawat pagpapasya ay hindi dapat nakatuon sa sarili lamang. Sa mga material na mga bagay, katanyagan, kapangyarihan, sariling kasiyahan, galit, kahalayan, at personal na interest lamang. Dahil ito po ay nagdudulot ng maling pagpapasya at nauuwi sa pagsisisi sa bandang huli. Salamat po sa iyong mga salita, ngayong umaga na nangusap sa amin. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa na hindi maging mapagmataas, kundi manatiling mapagpakumbaba. Ipaalala mo po sa amin na ang lahat ng biyaya na mayroon kami ay nagmula sa iyo. Ingatan mo rin po ang bawat isa na hindi ibigin ang mga material na mga bagay, ang mga makamundong bagay, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Ingatan mo rin po kami, bawat isa sa amin sa kahalayan at kalayawan, sa pagkapuot at pagiging makasarili. At kung nakikita mo po ngayon na mayroon kaming kasalanan na nabanggit ngayong umaga sa pamagitan po ng iyong salita, pakita mo po sa amin ang aming puso at buhay at tulungan mo kami po na pagsisihan ito at talikdan ito nang sa gayon po ay maparangalan ka at mailigtas kami mula sa kasalanang ito na maaring magpabagsak sa amin. Ito ang hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.